May tanong ako para sa'yo. Kung nabubuhay ka noong panahon ng Biblia at nagsimulang mangaral at magministeryo si Jesus at narinig mo ang tungkol sa kanya, malalaman mo ba na siya ang Mesiyas? Magagawa mo bang tanggihan ang mga kasinungalingang sinasabi ng mga Pariseo at makita na totoo ang kanyang mga salita? Itinanong ko ito dahil ganito rin ang nangyayari ngayon. Kumikilos ang Diyos sa kapangyarihan sa 5F. Ito ay revival ng nawala sa katawan ni Kristo, na nakita natin kay Jesus at sa simbahan sa Aklat ng Mga Gawa. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang mapalaya tayo mula sa pagkakagapos ng demonyo. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang mamuhay bilang matagumpay na mga anak ng Diyos at lumakad sa ating tunay na pagkakakilanlan at lumago. Ang 5 tungkulin ng ministeryo ay ibinigay sa katawan ni Kristo para sa paghahanda at pagpapalakas nito. Ito ang paraan ng pagkilos ng Diyos noon at ito pa rin ang paraan niya ngayon. Noong ako'y nagpakumbaba, sumunod, at pumunta sa lugar kung saan kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, ako ay pinalaya mula sa pagkakabihag ng demonyo. Ito ang totoong bunga. Tingnan mo ang mga buhay na binago. Ako na dapat sana'y mamamatay sa cancer, ngunit ako'y buhay pa rin ngayon. Ako na dating alipin ng pornografiya, hindi ko na ito muling nagalaw simula noon. Ako na dati balot sa depresyon at takot sa loob ng maraming taon. Sinubukan ko ang therapy, gamot, sinubukan ko ang lahat, ngunit pinagaling ako ng Diyos sa loob lamang ng ilang segundo. Iyan ang bunga. Ang mabuting punong kahoy ay hindi maaaring mamunga ng masamang bunga. Ang masamang punong kahoy ay hindi maaaring mamunga ng mabuting bunga. At ang nakikita natin dito sa 5F ay napakaraming hindi maitatatwang mabuting bunga. Ito ay revival. Hindi ito mukhang katulad ng nakasanayan natin sa buong buhay natin. Ngunit hindi kailanman magpapalaya ang dyablo sa mga tao mula sa depresyon, mga kaisipang magpakamatay, takot sa tao, at hindi niya bibigyan ng pusong naglalagablab para sa Diyos ang mga tao. Hindi iyon gagawin ng dyablo. Ito ay si Jesus. Ito ay ang kanyang gawain at marami pa siyang inihanda para sa iyo. Huwag kang pumayag na makontento sa kung ano ang komportable, kung ano ang tila mas ligtas. Tanggapin mo ang bagong pagkilos ng Diyos. Tanggapin mo ang muling pagbuhay na ito. Hinihikayat kitang magpakumbaba. Tignan mo mismo ang mga bunga na naroon sa ministeryong ito. Tingnan mo mismo kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Masasabi ko sa iyo ng may buong paniniwala, hindi ka na magiging katulad ng dati. Kung tayo ay nasa panahon ng Biblia at dadalhin kita upang makita si Jesus, kung paanong tiyak ako na makatatanggap ka mula kay Jesus, ganun din ako katiyak na makatatanggap ka sa 5F dahil naroon ang kapangyarihan ng Diyos at ito ay kanyang pagkilos at nakita ko ito sa buhay ko at sa buhay ng libu-libong tao. Narito siya upang bigyan ka ng buhay na masagana, hindi lamang sa buhay na walang hanggan, kundi pati na rin sa mundong ito. Ang dyablo ay seryoso sa kanyang gawain dito sa lupa at gayon din ang Diyos. Kung tayo lamang ay magiging handang lumaban at hindi manatiling nakatambay bilang mga Kristiyano, harapin mo ang init, harapin mo ang hindi komportable, harapin mo ang mga bagay na tila nakakahiya, tanggapin mo ang paghahanda upang maging mandirigma para sa Diyos. Ang Arise and Shine ay mangyayari sa LA sa Abril 18 at 19. Ito ay pagtawag ng Diyos sa iyo. Ito ang Diyos na nagsasabing, sinasagot ko ang iyong panalangin. Huwag mo itong palampasin. Hindi ka aalis na ikaw pa rin ang dati.